this very nagging problem about system loss kasi. Kasi nasa batas kasi ito RA, nakalimutan ko na ano ito, 1078 ba to? Kung nandun pa tayo. Nandun naman kasi pwede ba natin talagang tanggalin na yung system loss kung hindi naman masyadong malaking problema sa DOE ito? Non-technical. Before ERC, Mr. Chair, I'll just add to the problem of system loss, Mr. Chair. There's also tax on top of the system loss also. Yun na nga, only in the Philippines. Yes, sir. May system loss ka na, pagkatapos yung system loss meron pang tax. Hindi ko maintindihan talaga yun. How can you tax something that does not exist? Yes, Mr. Chair. And on the system loss, there has to be a balance. I think Chair Nino can explain better. Because the lower your system loss is, it might be also costly sa DU. So I'll leave it to Chair Nino, sir. Yes, Mr. Chair. Insofar as system loss, dahil natural yung ibang component ng system loss, talagang hindi maiiwasan. But it can be minimized. And to minimize it, kinakailangan din na mag-introduce ng capital expenditures ang distribution utilities or kaya pababain yung kanyang pilferages. So may katumbas yun. So kakailanganin lang na balansihin po. Yung balancing kasi ang problema, Chair, dahil sa katulad nga niyang pilferage, nangyayari naman talaga ito, lalo na sa Valenzuela at sa Caloocan. Hindi mo narinig, Mr. Chair, Buti na lang hindi mo narinig. Itong mga pilferage sa electricity, sabi ko marami yan ako sa Valenzuela at sa Caloocan, Hindi ko lang malamang alin yung mas Hindi to kontrolado ng distribution utility. Talagang maraming nagnanakaw ng kuryente. Kaya lang, para ipasa natin doon sa pangkalahatang consumers naman, wala namang kinalaman sa... Siguro, kung ipasa mo doon sa nagnakaw, okay lang yun. Pero yung wala namang kinalaman sa pagnanakaw, pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Kaya, sa pagbabalanse natin, sino ba yung pinoproteksyonan natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor. Sabi kasi ng Supreme Court decision dito, any expense charged to a consumer by a distribution utility that did not relate to his benefit is inequitable and unjustified. So pilferage, ninakaw ng kapitbahay niya, it did not inure to his benefit. Bakit niya babayaran? So, ito yung pinaka-problema Now, let's talk about, mag-umpisa tayo para maunawaan nating lahat. Kayo po, ERC and NEA, interested kayo doon sa mga electric cooperatives, doon sa Uniform Reportorial Requirements or URR. Tama? Opo, tama po. Meron tayong pinatutupad na URR. Yung pong distribution utility, nung bumili siya sa power producer, X amount, at nung makolekta niya, X amount, meron diferensya Di ba? Tama po yun. So bumili siya sa supplier, nung singilin niya yung binenta niya, hindi niya ma-maximize yung... Yun ang... Technically, yun ang system loss. Tama? Tama. Yun po yung konsepto natin ng system loss, yung difference ng kilowatt hours na sinupply ng mga suppliers ng isang distribution utility at saka yung kilowatt hours naman na naibenta ng distribution utility. Kaya nga, so ano po yun? Nasaan po yung problema? Maaaring nang kolekta, hindi niya nakolekta ng tama. Maaaring yung iba, binulsa niya siguro. Pangkaraniwan, ganun po So, yung technical side po nito, sabi ng Meralco, for example, meron po talagang this is natural in this commodity. Tumaas ang voltahe, di ba? Umusok, may nawala.
siguro nabalatan ng kuryente, lumabas ang kuryente. Sa layo mula doon sa generation to transmission hanggang doon sa kahuli-huli ang bahay na sinuplayan mo. Depende sa layo, di ba? O, yun ang technical. Kaya lang, sabi ko, pinipilit ko nga, bago ka naman nagpasya na gumawa ng kuryente, alam mo na ito eh. Di ba? Halimbawa, ikaw ang may-ari ng Meralco, Mr. Chair. Nung ginawa mo yung Meralco, pati yung iyong mga shareholders, alam nila na meron po kayong risk dito. Meron kayo talagang technical loss. Hindi nyo naman pinag-usapan, hindi, ipapasa natin sa ano. Hindi po eh. Na-recognize na ninyo, from the time you decided to go into this venture, alam nyo na meron kayong technical loss. Yun ang punto. May mawawala at mawawala. Hindi po ba? Yun pong ating mga distribution utility kasi. Sumagot ka muna. May mawawala at may Yun. mawawala. Pero alam nyo po yun. Opo. Ngayon, nung alam po ninyo yun, bago kayo magpasya na gumawa ng kuryente, sa akin, these are calculated element of risks associated with business. Ang Tama negosyo po kasi ng ating mga distribution utility ay hindi gumawa ng kuryente, kundi ay maghatid lang. At sa kanilang paghahatid, may nawawalang kuryente at yung kanilang paniningil naman ay pinapastro lang nila yung gastos doon sa kuryenteng i-deliver sa kanilang distribution system at yung kuryente na aktual na naibenta nila sa mga kanilang customers. Yun nga po. Alam nila na bibili sila di ba? From generation, bibili sila doon. Tapos yung transmission, dadalhin sa kanya at siya naman ang magdadala sa household. Alam niya yun eh. May mawawala from generation, from transmission, doon sa distribution utility at papunta sa household. Sa lahat ng dinaanan po ng kuryente na yon, alam niya na may mawawala. Opo, kaya nga po't binabawi yun doon sa power cost niya. Dahil nga yung nawawalang yun ay may katumbas na halaga. At yun ay kasama doon sa kanyang gastos na maaaring mabawi as a pass-through cost sa kanyang mga customer subject to the cap. That was... punta tayo ngayon doon sa pagbabawi. Yung non-technical, nandun na yun. Yung nangungulekta, nagkamali ng pagkolekta. Yung hindi niya nabasa ang tama yung metro. Yung billing clerk, mali yung ganito. These are non-technical. Walang kasalanan po yung ano rito eh. Pati ba naman yun, ibabawi mo? Yung pong non-technical na pinag-uusapan natin dito ay yung karaniwan ay yung pilferages po. Kaya hindi na... So, paano po natin binabalanse yun? Kung hindi, halimbawa, nire-recognize nyo po hindi may iwasan, paano natin reasonably mababalanse para hindi mabigat sa tao? Yun po ay yung pag-aralan from time to time kung ano yung akmang cap na ipatutupad ng ating mga distribution utilities. So, mula po ng 2001, nung magawa yung EPIRA hanggang ngayon, 24 years later, gaano na po yung pag-aaral? Gaano na po ang effort natin sa pagbabalanse ng problemang ito? Nagsimula po tayo sa mas matataas na cap at nitong 2018 po ay nagkaroon nga ng pagtatakda ng bagong mga caps, mas mababa na, nasa 8% na. Nagsimula tayo sa private distribution utilities na mga nasa 12%. Ngayon po ay nasa 8 na. Pero ang actual nila ay mas mababa pa ngayon kahit hindi naman... Hindi po ang pag-aralan siguro natin, hindi yung pagbabalanse. Tingnan natin alin po ba ang ating binibigyan ng emphasis? Yun pong gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? Kasi kung titingnan po ninyo yung mga financials ng mga gumagawa ng kuryente, mapa generation, mapa transmission, mapa distribution, hindi naman po sila nalulugi, sa totoo lang. Siguro kayo, dahil kayo ERC, karaniwan na sa inyo, makita nyo yung financials nila eh. Di ba? Sa isa sa mga resolution pa nga ninyo, naglagay pa kayo ng cap eh. For example, meron kayong cap dun sa kanilang
yung equity whatever. Meron kayong nakalimutan ko yung term eh. Nag-set pa kayo ng parang should be only 36 point something o 13.65% yung cap sa isang distribution utility. Meron po ako nakitang resolution ninyo eh. Pero pag tinignan nyo, hindi po 13.65% eh. Doon sa particular instance na yun, 22%. Sa mga kapatid, hindi napapanagot eh. Kaya, saan po kayo na nakakita na distribution utility na nalugi? Hindi ba natin pwedeng pag-aralan? Halimbawa, Meralco. Nakita nyo na po ba yung return to equity ng Meralco kung gaano po yung percent? Sa ngayon po, magsisimula na kami ng rate reset. Kaya't matitingnan ulit kung ano yung nararapat na ipasingil sa kanila as part ng kanilang rates na weighted average cost of capital. Di po, sinasabi ko, kung halimbawa tinanggal natin ang system loss, kunwari lang, pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat ang tanggalan ng system loss kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ay kalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko, sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba, ma-improvise ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanilang actual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang hindi, kanilang yung pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang walang system loss sa distribution, halimbawa Meralco? Yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil ng ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang doon sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O ipalagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa gano'n mawala na lang sa tao. Para lang maipababa natin ang kuryente. Gano'n po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, i-push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang mag-shoulder niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa parte ng retail right ng ating mga distribution utility. Kasi ito ay yung nangyayari ng cost within their franchise area at sa kanilang pagsusupply sa kanilang mga customer po. Kasi po, Mr. Chair, kapag ganun yung pinakapupuntahan ng ating pag-uusap, talagang mahihirapan talaga. Mahihirapan. Pag hindi natin binuksan yung isip natin, hanapan po natin ang lunas. Dahil hindi po masusunod yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nanggaling na po sa Korte Suprema yung pananalita na ito Any expense charged to a consumer by a private utility which did not inure to his benefit is unjustified and inequitable. Kailangan po nating panagutan yon. So naiintindihan ko na mayroong cost sa iba
Ngunit in the final analysis po, ang pinag-uusapan, yung expense na hindi naman napunta sa kanyang ganansya, hindi nyo dapat singilin siya, sabi ng Korte Suprema. Doon tayo dapat magsimula, Mr. Chair. Iwanan po natin yan. Puntahan natin yung... Mr. Chair, can I interrupt? Yes, ma'am. Sir Chair, I want to cite kasi system loss is due to something, no? I guess that's because may losses sa distribution utility sa EC. So, kinakalculate yan tapos binabalik. But another way, not just by capping it, but another way of addressing the problem is fixing the efficiency of the utility, yung EC, for example. As a model, as an example, NIA, or the leadership of Admin Nani, has shown that to be effective in Zamboanga ba? Tama ba? In Zamboanga. Inayos nila yung metering nila, dinagdagan. I think Admin Nani can explain it better. It will cost us a few millions na rin just to ensure na tama yung mga metro nila, kompleto siya. But it can be done also on the other end, Mr. Chair. Yes, I recognize that, Madam Secretary. Kaya nga yung URR ay mandatory sa lahat ng mga electric cooperatives. Mandatory yung uniform reportorial requirements that dito nyo makikita kung ailing sila or underperforming electric cooperatives. Naintindihan ko yun, Madam. Right. Kagaya po nitong feed-in tariff allowance, no? Nag-increase na po ngayon from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2773 effective November 2025. Tama, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Or 74% increase that will be passed on to the consumers again. So, ito po, pinag-uusapan natin ang affordability, imbes na naipababa pa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So, dalawa pong renewable energy subsidies na po ang rito, yung FIT and the GEA. So, ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Alisin na muna natin yung system loss na yan. Hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin,
pag inalis natin yung system loss, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba na 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya't kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na mahirapan talaga. Baka lang, ano? Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, Yusek, hindi ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Eh sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Parang magkaiba kayo. Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 32. Yung ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po 20 sa energy mix po yung pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol, nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina naman tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renew? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan Energy po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US, yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So ano epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Saturnino 1, wala kang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin... Hindi, sinabi mo. It was supported by ERC Chairperson Francis Wan. Kasi dito, instead, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy policy under President Donald Trump will have minimal effect to the Philippines. Oh, you supported it. Actually, Mr. Chair, I don't recall that statement made, but yes, we support the Department of Energy's stated position regarding the impact of the shift in the policy in the United States. Meron ng formal assessment, Madam Secretary, that this will not affect our
program, energy program. Yes, Mr. Chair, currently wala namang investor na US sa Philippines, or very minimal lang sa renewable energy. Mostly Asia and Europe ang investor natin, Mr. Chair. Last June 13, 2025, yung ERC nagkaroon po ng public consultation. Ito yung sinabi mo kanina in your opening salvo. It's about the Nasecor ba yun? Nasecor po yung aming Nasecor ba yun? Versus ERC, di ba? This is in regard to the decision of the Supreme Court that you have to find a new valuation methodology in regard to the regulatory asset base. Ang laking bagay po kasi nito, sapagkat karaniwan dito nagmumula po yung kung saan nyo kinakalculate yung rate po ng electricity, di ba? Ako po ay nagpunta ron. Ako lang po mag-isa. Kaya lang di ko kayo nakita ron kasi iba yung set ng panel, ano po. Hindi pa kayo ang nagsuggest po ako ng mga ilang bagay doon para makatulong naman. Halimbawa, ang sabi po namin doon, under the new rules, public utility services should be mandated to submit evidence that the assets included under the regulatory asset base are not only in working condition but must also necessary to and are regular that they are regularly and necessary used in their operations as distribution utilities. You know? Kasi po yung old, idle, and unnecessary assets such as recreational facilities and museums should not be included in the RAB. Tama naman po yun. Tama po yan, Mr. Chair. Tapos, ang sabi namin, instead of a single valuation method for all assets, ERC should utilize different valuation methods for different assets. Hindi naman po uniform ang mga assets. And then we also suggested that ERC should publish a standard list of assets category and assign a default valuation method for each category. At saka iba po, marami pa po yun na mahaba lang ito at hindi ko na sasabihin. Meron kaming kinonsider kasi ron. ERC may consider a reasonable and transparent risk premium, example 2 to 3%, to account for sector-specific risks and to encourage ongoing investment in infrastructure. The rate of return should also be reviewed, updated periodically to ensure it remains aligned with the current economic and financial climate. ERC should likewise publish a standard ROR formula or guideline to promote consistency and practicability. I believe I submitted this position statements on June 18, 2025. So, July, August, September, October. 4 months later, wala naman po akong na-receive na anything from you. Kahit na po hindi nyo ako pinasalamatan, okay lang po sa akin yun. Ang gusto ko lang malaman kung ito pong mga suggestions namin makakatulong po sa inyo at sa ating mga mamamayan. Mr. Chair, dito ko lang po kasi gusto na gawin yon yung pagpapasalamat kay Senator Marcoleta Ikaw naman, doon sa kanilang participation. Niloloko mo na ako niyan. Hindi po, ipapaliwanag ko po kung ano yung inaprubahan naming trending method na kanina naman ay sinabi ko. Personal po namin gusto kayong pasalamatan dahil doon sa inyo pong mga inputs, yun po ang aming
naging gabay doon sa pagdidesisyon namin to adopt the trending method for determining the valuation of Meralco's RAB. Ano ba po itong trending method? Dito po ay, kaya po ng nasabi ng ating budihing senador, yung pong assets ay titingnan natin depende sa kanyang klase. So may iba't ibang gagamiting factor upang value yung particular asset na yan. So consistent po doon sa nasabi ni Senator Marcoleta. So ito na po ang gagamitin natin for Meralco to comply with its directive in the NASICOR versus Meralco case, that we adopt a different valuation methodology, kaya po't niremand sa amin. At ito na nga po, ito ay na-adapt lang kamakailan lang, at pa-issue pa lang yung aming resolution, at kasama doon yung aming magiging liham ng pasasalamat po kay Senator Marcoleta doon sa kanyang partisipasyon po sa aming public consultation on this matter. Public consultation. Oh. Pwedeng maging congressman ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Boss, sige. Magaling mambola ba? Senator, thank you for that.